Welcome again sa Inaanak, Ilaw ng Anak. Ang kinin natin ang katotohanan. Magandang umaga, magandang tanghali, at magandang gabi po sa inyong lahat. Isang mainit na pagbati po sa ating lahat, lalo na sa mga nakikisa sa Facebook Live. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta at pagtutok sa programang ito. Isang special po na pasasalamat po sa inyo at lalo pa ang mga nandito po sa loob ng Zoom. Ayan, ngayong araw na to, ang ating pong tatalakayin ay ang faith in the final days at sa ilalim ng temang prophecies unfolding. Tunay nga sa mga huling araw, napakahalaga na maging matatag sa ating pananampalataya, maging ilaw sa ating kapwa at maging matibay sa katotohanan ng Diyos. Sabi nga po dito sa Psalms 119:105, Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Ayan po. At para sa ating pong programa, ngayong araw na ito, February 25, ang ating pong opening prayer ay pagkakalob po ni Sister Minda Arienda at ang ating pong musical offering ay pagkakalob ni Sister Ampi Garcia. Ang ating pong speaker ngayong tanghali na to, ngayong gabi na to, walang iba si Brother Kern Hapitan. Tama ba? Hapitan, Japitan. At ang ating pong closing prayer, ang ating pong speaker. Mamaya po, magkakaroon po tayo ng chance na magtanong about sa mensahe po na naibahagi ng ating pong speaker. At pwede din po tayong magbigay na ating pong mga short reflection. Ipapacilitate po ng ating pong Ma'am Shi Nene. At ang ating pong intercessory prayer, ipagkakalob ni Sister Rosen Puno. At bago ko po ibigay sa ating pong mga participants, batiin ko muna po yung mga nandito sa loob ng Zoom. Ayan po sa aking screen. Unang-una po, si Brother Kern Hapitan. Ayan, welcome sa Psalms Prayer Warriors at si Sister Dan. Si Ate Grace Takagi ng Japan. And of course, si Nanay Luce Dungo. Si Ate Nisita Katoliko. Si Sister Ampi Garcia. Andyan din po si Sister Annalyn Pines. And of course, ang ating pong si Sister Connie Sariola. Andyan din po si Daddy Rob Somoso. At si Ate Edna Montehermoso. Andyan si Sister Jenny Valdez. And of course, si Brother Jesse Obrero. Hello po. And of course, si Sister Langging from Japan also. Andyan din po si Sister Maria Teresa Laitong. And of course, si Ate Merceline. Andyan din po si Ate Minda Arienda. Ayan, welcome again Ate Minda. Miss ka namin. And of course, ang ating pong Ma'am Shi Nene. Andyan din po si Ate Raquel Humitilco, si Sister Ria Incognito, and of course si Ate Rosen Puno. Andyan din po si Ate Wilma Kadaig. Ayan, ibigay na po natin ang ating pong opening prayer. Ate Minda. Okay po, nadidinig po ako. Opo. Okay po, tayo po yung manalangin. Dakila naming Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, na nariyan ka po sa mga langit. Ikaw po ay aming pinasasalamatan at pinupuri sa iyong dakilang kabutihan sa bawat isa sa amin. Sa bawat araw na iyo kaming iniingatan sa buhay na amin nakakamit mula sa iyo, O Diyos. Maraming pong salamat. Muli po, Diyos, kami po ay lumalapit upang kami ay muling mag-aral ng iyong makapangyarihang mga salita. Maaari po ba, O Diyos, na ang aming tagapagsalita na si Brother Kern Hapitan, niyo po siyang pagpalain, puspusin ang iyong banal na Espiritu Santo at ang karunungan ay kanyang maranasan at kayo po ang siyang mangunguna. Gayun din, Ama, ang bawat isa sa amin ngayon nasa platform na ito. Niyo po kaming tulungan, bigyan din ng karunungan. Ang lahat nawa ng aming mapapakinggan ay maging kapakinabangan ng bawat isa habang kami ay naghihintay sa iyong ikalawang pagdating. Pagpalain, O Diyos, ang lahat ng mga kapatid na mayroong bahagi sa gawaing ito ngayong tanghali. Salamat po, Ama, sa pagdinig sa aming dalangin. Ipatawad, O Diyos, ang lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Thank you so much, Ate Minda. Bigay na po natin sa ating pang musical opening, Sister Ampi. Saan ka nabubuhay, mahal na kaibigan? Sa Diyos ba o pansarili lamang?
Langit ba o impyerno? Isipin mo ito, kaibigan ko. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Ikaw ay naging tao, mahal na kaibigan, upang maglingkod sa Diyos lamang. Hanapin mo ang daan tungo sa kaligtasan, kakamtan mo ang buhay na walang hanggan. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Magpasya ka ngayon habang may panahon. Alinlangan pawiin mo ngayon. Huwag kang magpaliban, huwag kang magalinlangan. Pinto ng iyong puso ay bubuksan. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Amen. Thank you so much, Sister Ampi, sa magandang awit. At bago ko po ibigay sa magpapakilala po sa ating pong speaker, i-welcome ko muna po yung mga humabol. Andyan po si Sister Teresita de la Peña and ayan po, Sister Rose Leonor. Ayan. Welcome po sa Psalms Prayer Warriors. At ibigay ko na po yung pagkakataon para sa pagpapakilala po ng ating pong speaker, Sister Geraldine. Ayan, narinig naman po ako, no? Yes po. Good morning, good afternoon, and good evening po sa ating lahat. At po rin ang Panginoon ay tayo po mag-aaral muli. Natawa si Brother Kern, paano ko kaya siya ipakilala? Actually po is unang nagkasama kami ni Brother Kern is sa Gypsy Ministry. At nung una ko siyang nakilala, start na siya yung nag-message hanggang natapos ang message na laging nakangiti. So doon po, parang sabi ko, sino kaya itong taong ito na hindi ko siya nakitaan na sumimangot hanggang natapos ang kanyang message, hanggang sa mga reflection. Lagi po siya nakangiti. And then after that, inad ko siya sa Facebook at naging kaibigan kami. Si Brother Kern po, siya po isang saved by grace.
Kasi po, unang-una, siya po ay masasabi natin nasa mundo talaga. Nasa mundo po talaga siya. Lahat pinasukan niya. Alam po ni Ma'am Shane, yan hindi po iligid. At because nga, dahil sa napakabuti ang ating Panginoon, actually hanggang nagsasaliksik siya sa salita ng Panginoon, but dumating talaga ang point na nagiging atheist siya. Nung naging atheist siya, nag-aral siya dahil po sa writing of Sister Ellen G. White. Doon po siya nagkakaroon ng open-minded at doon siya na-convert. Nung na-convert po siya, pero actually hindi pa siya naging baptized, naging isang missionary na siya. And then hanggang nagpabaptize siya, nung nagpabaptize siya, lahat ng kanyang pinirmahan doon sa baptismal is talagang sinusunod niya hanggang sa mga panahon na ito na sa tulong at gabay ng Panginoon. Hindi sa kanya yon dahil minahal niya ang Panginoon. And then from that, nagiging missionary siya. At this is the second course of Brother Kern. Nagiging theologian student to subject na lang graduate na si maging pastor niya siya. Actually po mga kapatid, sa kanyang pag-aaral ng theology, sa tulong at gabay pa rin ng Panginoon, masasabi natin, ang kanyang ginasto sa kanyang pag-aaral is sustained by God. So, purihin po talaga ang Panginoon sa kanyang eager na pag-aaral. Actually, siya po ay inalok kasi siya po ay nakapagtapos ng computer. Inalok siya na magtrabaho at napakalaking sahod pero hindi niya tinanggap yun. Kasi mas pinili niya na magiging layman. Liman po siya sa iglesia dyan sa Cebu. And later on, ngayon po is may dalawa siyang pinaglilingkuran na church sa Cebu. Kaya napaka-busy niya. Sabi niya, ate, pagkatapos ko na mag-message, aalis ako, biyahe na naman ako ng 5 hours kasi kailangan niyang puntahan yung mga Bible interest. So, sabi ko sa kanya, ingatan mo rin ang sarili mo. Kasi baka magiging sabi niya, dapat maging balance tayo. So, Brother Kern, mayroon po siyang ex-girlfriend na ngayon po ay naging asawa na niya, si Sister Joyce, at may dalawa siyang anak. Ang kanyang dalawang anak ay ano po din po, vegetarian. So dito natin makikita po mga kapatid na kapag nakita natin sa mga magulang natin yung mga bata is ganun din po. Ang kanyang asawa isang kagapay po niya sa kanyang ministry. Makikita natin na kapag sila po nandiyan na sa paligid nila bibisita, kasama talaga ang buong pamilya. Ang kanyang asawa, ang kanyang mga anak. So talagang kahit baby pa yung bunso, sinasama na nila sa ministry. So talagang napakabuti ng Panginoon. Ang ating speaker po ngayon is the Brother Kern Kapitan, magiging pastor later on. God bless po, Brother Kern. Praise the Lord. Thank you so much, Ate Geraldine. Ang pagpupuri po talaga ay ibabalik po natin sa Panginoon. Kasi wala po tayong magagawa, wala po tayong mararating pag hindi po natin kasama yung Panginoon. So, thank you so much for this opportunity. Hindi po naging opportunity po ito dahil naging speaker po ako. Pero yung pasalamat ko sa Panginoon dahil nakasama ko kayo in these last days. So thank you so much, Ma'am Shi Nene, for this opportunity na maging speaker at maging kasama niyo this ministry through this platform. At pasasalamatan ko po yung magandang awit. Pag nakapikit ako, Ma'am Shi, talagang parang 20 years old yung kumakanta. Thank you so much, Sister Amphi, na yung awit po talaga is the conclusion of this message. Kaya ang sarap pakinggan. So our message for today is all about the faith in the final days. And we are talking the prophecy. Dapat po tayong humingi ng kaalaman sa Panginoon. I-request ko po yung lahat sa pagyuko. Manalangin po tayo ulit. Let's pray.
Our most gracious and loving Heavenly Father, Lord, you are the author of our life and you are the source of everything. We humbly ask the Holy Spirit that will guide us for our study today. May your wisdom poured upon us. Forgive all of our sins. In Jesus' name, I pray. Amen. Mga kapatid, yung pag-aaral natin ngayon is about faith in the final days. Dapat po nating matutunan kung ano yung final. According po dito, sinearch ko po yung final. Ang sabi po dito, yung final simply means the last, conclusion, or the end stage of something. For example, final exam and final decision. Kaya nga masarap po itong at maganda yung pag-aaralan natin ngayon. Hindi po basta-bastang umabot sa final pag sa middle. At hindi pwedeng maging middle pag hindi dumaan sa first. Kaya kung orderly po mga kapatid, faith in the beginning, faith in the middle days, and lastly, faith in the final days. Yung tatalakayin po natin ngayon is makikita po sa Revelation 14:12. Here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. Yung faith na kailangan po natin in these last days, in these final days, was the faith found in Revelation 14 verse 12. At kung may magtatanong po mamaya, sasagutin ko na lang po ngayon na saan na po tayong kapanahunan ngayon. According po dito, sa Daniel to, alam naman natin na pag prophecy yung pinag-uusapan, yung Seventh-day Adventist Church was complete po talaga. We have the light about prophecy. And according to Daniel 2, alam naman natin na merong dream si Nabucodonosor. Yung dream niya is malaking statwa. Ang ulo is gold. Yung shoulder and chest was silver. Ang tiyan po is bronze. Yung legs was iron. At yung feet is iron with clay. At yung dream ni Nabucodonosor, sabi po dito sa Daniel 2:28, but there is a God in heaven that reveals secrets and make known to the king Nebuchadnezzar what shall be in the latter days. Thy dreams and the visions of thy head upon thy bed are this. So yung panaginip ni King Nebuchadnezzar is all about latter days or the final days. Alam naman natin mga kapatid na wala na po tayo sa ulo, wala na po tayo sa chest, wala na po tayo sa silver, wala na po tayo sa bronze, wala na po tayo sa legs. Nandito na po tayo sa feet in these last days, in these final days. Kaya nga talagang dapat nating pag-aralan kung ano yung faith in these final days. Babasahin po natin ulit dito sa Revelation 14:12. Here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. This verse describes God's faithful people in the last days. Makikita po natin na these God's faithful people ay nasa last days na. And I believe we are one of these faithful people of God. At i-examine po natin ngayon yung sarili po natin kasi merong karakteristik
yung mga faithful of God or faithful people of God in this verse sa Revelation 14:12. Yung una, mababasa po natin yung patience. These saints remain faithful even during trials, persecution, or hardship. Yung mga tao po ito, yung mga taong ito ay meron pong pinagdaanan. Trials, persecution, and hardship. Kaya nga, pag meron po tayong pinagdadaanan ngayon na mga persecution, hardship, or trials, praise the Lord. Kasi yung tao ng Panginoon in these last days ay pagdadaanan po talaga yung trials, persecution, or even the hardship. But the good news, they do not give up their faith. Kahit po mahirap, hindi mahirap sundin yung Panginoon. Pero mahirap yung pinagdadaanan ng mga tao na sumusunod sa Panginoon. Kasi pinapahirapan po tayo ng sandaigdig sa mundong ito. At galing po ako dyan. Kaya nga nung na-convert po ako, na-convert po ako 2019, December 21. And that time, hindi ko po talaga malilimutan kung gaano kasaya, kasarap. Kasi yung sinabi ni Ate Geraldine, my family here in Cebu was a devoted Catholic. Tapos, sa journey ko po, naging gitarista po ako sa Born Again. Nabaptize ako sa Church of Christ. Tapos, nadoktrinahan ng Iglesia ni Cristo. Yung panglima, naging atheist po ako. Kasi, yung prinsipyo ko noon, hahanapin ko yung Panginoon through religion. And that was my very big mistake. Kasi, yung katotohanan po, hindi po natin makikita, mahanap yung Panginoon sa religion. Kasi hahanapin natin yung Panginoon through religion. Na-search ko po na, I think 40,000 to 60,000 yung religion na nakalista ngayon sa sect. At alam kong hindi ko po mauubos yun. Hindi ko mahanap yung Panginoon kasi ang rami na po ng mga religion. And merong good news kasi maraming mga denomination sa Christians, but meron lang po tayong isang Panginoon at isang Word of God, isang Biblia, Bible alone. Kaya nga nung nag-search po ako through scripture, yung una po talaga, Ate Geraldine, sa hindi ko pa nabasa yung mga writings si Sister Ellen G. White, yung Daniel and Revelation po talaga. It's all about prophecy. Ginising po ako ng Panginoon na merong Diyos na lumikha sa mundo through prophecy. Kaya nga, we are very blessed po ngayon kasi yung prophecy po yung pag-aaralan natin ngayon. Kasi napaka-importante po talaga yung prophecy. Kasi dito po sa Revelation 19 verse 10, ahin ko po dito, verse 10, kung mayroon po kayong mga notebook po dyan, i-note po niyo ito kasi importante. In Revelation 19 verse 10, it says, "And I fell at his feet to worship him, and he said unto me, See thou do it not, I am thy fellow servant, and of thy brethren that have the testimony of Jesus, worship God, for the testimony of Jesus is the spirit of prophecy." The testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Kaya nga, makikita po natin yung importance dito about the prophecy. And alam ko po na hindi tao yung nagplano dito sa platform na ito na yung prophecy yung pinag-aaralan. Kasi talagang importante in these final days. Patuloy po tayo. Keep the commandments of God. They obey God out of love, not to earn salvation.
but because they belong to Him. In this verse, Revelation 14:12, makikita po natin na yung faithful people of God was keeping the commandments of God. Reminders po para sa lahat. Hindi po tayo nag-o-obey sa Panginoon to earn salvation, para maligtas. We are obeying God's commandments because niligtas niya po tayo, at pag niligtas po tayo ng Panginoon at makikita natin yung pagmamahal niya na kahit makasalanan tayo noon, but He is still loving us through the Calvary. Pag makikita po natin yung pagmamahal ng Panginoon, hindi po mapipigilan yung puso na, Lord, I love you too. Kaya nga po na they are obeying God's commandments not to earn salvation, but out of love. Kasi sabi ni Jesus Christ sa John 14:15, if you love me, keep my commandments. Nagpapakita po ito na in these final days, kasi nasa final days na po tayo, yung mga tao ng Panginoon nag-o-obey sa kanyang commandments kasi mahal nila yung Panginoon. Hindi po para mailigtas. And the third one po is yung faith of Jesus. Faith of Jesus po, dapat po nating pag-aralan kasi magkaiba yung faith of Jesus to faith to Jesus. Faith of Jesus, this can mean trusting Him as a Savior, pero hindi lang po dyan, and the faithfulness of Jesus, having His kind of trust and obedience to the Father. Yung faith in Jesus, trusting Him as a Savior, but the faith of Jesus representing the faithfulness of Jesus, having His kind of trust and obedience to the Father. The context po talaga sa Revelation 14, this verse comes right after the three angels' message, which call people to worship, number one, the Creator. Kasi kung babasahin po natin yung Revelation 14, babasahin po natin para mas maging clear po. Dito po sa Revelation 14 verse 6, sabi po dito, and I saw the other angel flying in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach unto them that dwell on the earth, and to every nation and kindred and tongue and people, saying with a loud voice, fear God and give glory to Him, for the hour of His judgment is come, and worship Him that made heaven and earth and the sea and the fountains of waters. And there followed another angel saying, Babylon is fallen, the great city, because she made all nations drink of the wine of the wrath of her fornication. And the third angel followed them, saying with a loud voice, if any man worship the beast and his image, and receive his mark in his forehead or in his hand, the same shall drink of the wine of the wrath of God, which is poured out without mixture into the cup of his indignation. And he shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb. And the smoke of their torment ascended up forever and ever. And they have no rest day nor night, who worship the beast and his image, and whosoever receive the mark of his name. Ang summary po dito sa third angel message, ang message po talaga, worship the Creator. Number one, worship the Lord. Pag wino-worship na po natin yung Panginoon, yung Creator,
dapat po nating i-reject yung Babylon. At ang Babylon is not the people. Is not a people, mga kapatid. Hindi po ito tao. It is a false system. To make it clear, kasalanan. Yung sistema para gumawa ng kasalanan. Kasi sabi ni Jesus, love the sinners but hate the sin. Minsan po, nagkakamali po tayo kasi hini-hate po natin yung mga sinners. But yung turo ng Panginoon, hate the sin. Hate the system na ginawa ng tao para gumawa ng kasalanan yung mga tao. Yung maghahatid para gumawa ng kasalanan. And avoid the mark of the beast. Yung pinagdadaanan po talaga ng mga faithful people of God in the final days is dahil ni-reject nila yung full system, avoid the mark of the beast, marami pong trials. Kaya dapat meron po tayong patience, perseverance, na wag po tayong sumuko, kumapit po tayo sa lakas ng Panginoon. Magbibigay po ako ng isang maikling testimony. Kasi nung nag-self-study po ako, kasi wala pong nag-Bible study po sa akin para ma-convert sa Seventh-day Adventist Church. Kasi galing po ako sa ATS at I decided na hindi po ako maniniwala ng tao basta-basta. I will seek the truth at hihingi ako sa Panginoon. And yung nakita ko po talaga, nung ni-reveal ng Panginoon sa akin, is kung gagamitin ng Panginoon yung religion para mailigtas yung tao, Satan po is false Christ. Mini nga Kristo. Gagamitin po din niya is religion para malaglag yung mga tao. And God revealed na masakit po kasi alam naman natin na dito sa Cebu, yung pinakamalaking simbahan po talaga is marami pong mga tao. Hindi na lang po ako magbibigay ng pangalan ng iglesia, pero alam naman po natin kung sino yung pinakamalaking simbahan at marami pong nagproprotesta. God, yung Panginoon po talaga is ni-reveal niya po sa akin na yung sistema ni Satan is nasa pinakamalaking church na magturo na lapastangin yung kautusan ng Panginoon. Nung nalaman ko po about Sabbath, about po sa pagkain, kasi yung trabaho ko po noon is cashier sa adobong baboy. Yung nagcha-chop-chop ng baboy, yung adobong baboy, tapos binibenta. Araw-araw po akong kumakain o araw-araw nagbibenta. At minsan kumukuha ng pera. Kasi ako yung cashier. Magaling magnakaw noon, mga kapatid. Nung i-reveal ng Panginoon, talagang God convict yung touch my heart na wag mong mahalin yung kasalanan. Kaya nga dumating po sa punto na hindi na po ako nagtrabaho kasi bawal pong, sabi ng Panginoon, bawal humawak sa patayng baboy. Kaya nga umalis po ako sa trabaho. And yung pangalawa, ni-reveal ng Panginoon about the importance of Sabbath. Alam naman natin na Sabbath is the sign. Pero hindi lang po Sabbath. Kasi according dito sa Ezekiel 20:20, kung babasahin po natin, sa Ezekiel 20 verse
chapter 20 verse 20, ang sabi po dito, and hallow my Sabbaths, and they shall be sign between me and you, that ye may know that I am the Lord your God. Hindi lang po Sabbath yung sign ng Panginoon, but hallow my Sabbaths. Keep it holy. Kaya nga sa Exodus 20 verse 8, remember the Sabbath day to keep it holy. The true sign of God's people na kilala nila yung Panginoon, yung hallow the Sabbaths. Yung binibigyan po talaga ng importansya yung Sabbath. Kasi maraming mga tao ngayon na tinuturo na the Sabbath is Saturday is the true Sabbath. Pero minsan hindi po natin naiituro sa mga tao kung paano ihalo, paano isacred yung Sabbath. Kaya nga minsan na-convert na sa Seventh-day Adventist Church, alam na yung totoong Sabbath, pero hindi naman kinikip na holy. Minsan pag nasa simbahan, pag hindi na masaya, pag minsan naboboard na, kukuha na ng cellphone, magki-Candy Crush. Minsan, kukuha ng cellphone, titingin ng mga worldly videos. At alam naman po natin, according sa Isaiah 58:13, na yung hahanapin natin that day, yung mga bagay na makakapasaya sa ating Panginoon. Kaya nga nung nalaman ko how the Sabbath, yung importance of the Sabbath, alam niyo po mga kapatid, matagal po akong graduate sa IT kasi ilang beses po akong na-fail. At nung last po na na-fail ako sa isang subject, gumastos na naman po yung kapatid ko na mag-summer. And that time, God revealed to me the Sabbath. Yung challenge po, kasi meron po akong pasok sa Sabado. And I decided na, Lord, ikaw na po yung susundin ko. Hindi na tao. At nung nag-ask po ako sa teacher ko na pwede po ba akong hindi pumasok sa Sabado kasi magsisimba ako. God is good kasi pumayag yung teacher ko. Kasi akala niya isang Sabado lang. Pero lahat ng Sabado hindi ko po talaga pinasukan. Kaya nga dumating yung panahon na nagalit yung teacher ko, sabi niya, pag hindi ka pumasok kahit isang Sabado lang, if-fail ko po talaga, if-fail niya po ako. At sabi ko po, teacher, mag-usap po tayo kasi my class that time was Friday night. At alam naman po natin na Friday night was already Sabbath. At ang sabi ko po sa teacher ko na mag-usap po tayo sa Friday 12 noon kasi i-explain ko po talaga. Pero nung pumunta ako sa school, hindi siya dumating. Hanggang talaga naghintay po ako sa 12 to 5 p.m. Nung 5 p.m. na, medyo mayroon na po akong kaba kasi malapit na po yung sunset. Nung hindi pa sunset, pumasok yung teacher ko. Nang umupo siya sa table niya, talagang tumayo po ako. Sabi ko, sir, lalabas na po ako kasi magsisimba na po ako. And that time, I saw the face of Nebuchadnezzar. Talagang kung nagbago yung mukha ni Nebuchadnezzar nung nagalit siya, yung teacher ko po talaga is nagbago din yung mukha niya. Talagang galit na galit. Sabi na, ibabagsak talaga kita. Tumalikod na lang po ako at sinabi ko, magsisimba po talaga ako, sir.
Hindi ko po ma-explain yung nararamdaman ko kasi nanginginig ako. Talagang gusto ko nang umiyak. Nung lumabas po ako sa pintuan ng classroom, nag-chat po ako ng isang Seventh-day Adventist. Sister, samahan mo akong magsimba. At nag-reply po talaga yung kapatid natin na, Dong, sorry, meron akong duty ngayon. Nag-duty po during Sabbath. And that time, I decided na hindi ko ibabase yung faith ko sa mga tao. Ikaw lang yung susundin ko. Nung pumunta ako sa church, sabi ko po sa sarili ko, sabi ko po sa Panginoon, Lord, ikaw yung nakakaalam. Hindi ko alam kung ano yung patutunguhan ko. Ang alam ko lang is mabuti yung patutunguhan pag susundin kita. Bagsak man o hindi sa pag-aaral, susundin kita. That time po talaga, hindi ko po binigay yung pananalig ko sa peepers. Kasi yung mga Seventh-day Adventist member, yung mga tao, yung mga kapatiran natin, merong privilege na binigay yung Panginoon na yung pag meron kang klase sa Sabat, pwede kang magbigay ng letter para hindi ka papapasukin kasi Seventh-day Adventist ka. Pero ako po that time, hindi po ako Seventh-day Adventist. Kaya binigay ko po yung pananalig ko sa Panginoon po talaga. And God revealed to me a wonderful miracle na hindi po ako nabagsak. Wala po akong pasok-pasok. Hindi po talaga ako nabagsak. Kaya nga hindi ko na po gustong maulit yun. I decided kasi hindi nila gustong pumasok po ako sa day. Kaya nga yung prayer ko sa Panginoon, magta-transfer ako ng ibang school. Kaya nga nag-transfer po ako at graduate po ako as a IT. And hindi ko po pinursue yung pag-IT ko kasi ang saya sa ministry. Kaya nga hanggang ngayon, 6 years na po akong Seventh-day Adventist and 6 years na po akong layman. And ang dahilan bakit hanggang ngayon I serve God is yung Panginoon lang po talaga. Kaya nga po, mag-ingat po tayo kasi minsan hindi na natin binibigyan ng importansya yung pagmamahal sa Panginoon. Kasi, if you love me, keep my commandments. Pero minsan, madali lang gumawa ng kasalanan. The more we love Jesus, the more we hate the sin. The more we hate the sin, the more we love Jesus. I-examine po natin yung Panginoon, yung sarili po natin, kung hanggang ngayon, mahal pa po ba natin yung ating Panginoon. Sabi po dito, faith, Revelation 14:12 showing the contrast, while many follow the beast, God still has a faithful people. This means our trust placed in Him. We believe He is our Savior. Yung faith in Jesus. Yung kahulugan ng faith in Jesus, we trusted po na siya po yung Creator, Savior. We believe that He is our Savior, Jesus Christ. And the second one was, we rely on His sacrifice for forgiveness. We depend on Him for salvation. Believe in the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, according to the Acts 16:31. So this is human faith directed toward Jesus. We have faith, we believe na pagtatanggapin po natin yung Panginoon, yung makasalanan natin is papatawarin. At iba yung faith of Jesus. The faith of Jesus, the faith that belongs to Jesus,
His own perfect faith. Yung Revelation 14:12 po, hindi po faith natin, but faith of Jesus. Yung faith of Jesus is perfect. Hindi siya gumawa ng kasalanan. His own perfect faith, trust, and obedience to the Father. Jesus trusted God completely. He remained faithful even to death. Believers are called to have the same kind of faith Jesus had. Faith that comes from Jesus. Our faith is produced by Him working in us. Yung faith of Jesus po, hindi po faith na galing sa atin na binigay po natin sa Panginoon. Kasi yung faith in Jesus, faith to Jesus, mayroon po tayong faith na binigay sa Panginoon. Yung faith of Jesus is yung faith na nasa kang Jesus na binigay niya sa atin. Kaya nga sabi sa Hebrew 12:2, He is the author and finisher of faith. Hindi po tayo yung tatapos. Si Jesus po. Kasi si Jesus, pagtatanggapin natin siya, is mag-work po siya sa mga puso, buhay natin. So this is Christ's faith reproduced in the believer. Yung faith in Jesus, uulitin ko po, faith in Jesus, our trust in Him. From us to Christ. But the faith of Jesus, His faithfulness in us. From Christ in us. Faith of Jesus shows that God's end-time people not only believe in Jesus, but also reflect His character, obedience, and trust. Pag nandito na sa puso natin yung faith of Jesus, is makikita po talaga si Jesus Christ sa buhay natin. Yung tanong po, nakikita na ba ng tao na nasa buhay natin si Kristo? Kasi yung alam natin, 4 na gospel lang. Matthew, Mark, Luke, and John. Yan lang po yung alam natin na binabasa na gospel. The Gospel of Matthew, Mark, Luke, and John. Pero ang binabasa ng tao, yung 5 gospel, yung buhay natin, kung paano po tayo binago ng Panginoon. According to Sister Ellen G. White, ang isa sa mga dahilan bakit hanggang ngayon hindi pa dumating si Jesus. Kasi hindi pa united yung church, yung mga tao niya, na magbibigay reflection sa buong mundo. Yung conclusion ko po sa pag-aaral natin ngayon is yung awit na binigay ni Sister Amphi kanina, na ngayon ang araw ng kaligtasan mo. Hindi po bukas. Ngayon po tayo dapat mag-surrender sa Panginoon lahat-lahat. Dapat bitawan na po natin kung yung mga hinahawakan natin na hindi nagbibigay reflection sa ating Panginoon. Sabi po dito, Testimonies for the Church, Volume 9, page 135, we have no time to lose. We know not how soon our probation may close. Eternity stretches before us. The curtain is about to be lifted. Christ is soon to come. The angels of God are seeking to attract us from ourselves and from earthly things. Let them not labor in vain. And another statement that more directly reflects the thought na ngayong araw po yung kaligtasan natin. Sabi po dito sa Testimony for the Church, Volume 5, page 200,
we should watch and work and pray as though these were the last days that would be granted us. Ngayong araw na ito, dapat po nating isipin na this is our last day. Kasi hindi natin alam kung kailan po tayo mawawala. Yung sudden death. Pag inisip po natin na this day was our last day, mamahalin po natin yung Panginoon. Ibigay po natin yung hindi natin naibigay sa Kanya. And I hope and I pray, when judgment, yung pagdating ng Panginoon, yung pray ko po talaga is makikita ko po yung lahat ng mga tao na nakita ko dito na makasama ko doon sa langit. Kaya nga, I have a burden po talaga sa puso ko na pag meron po akong nakilala, nakasama, hindi ko po mapipigilan yung sarili ko na i-share po talaga yung love ng Panginoon. Sana po, pareho po tayo ng burden kasi yung mga tao ng Panginoon in these last days, hindi mapipigilan. Mag-share po talaga para maligtas din yung iba, para makilala nila kung sino si Jesus Christ. And yung successful na missionary po talaga, yung binabasa ng mga tao is yung buhay natin kung makikita ba si Jesus Christ. Yung pinag-aralan natin ngayon, faith in Jesus, faith in the final days, faith in the final days is yung mga tao na hindi tatalikod sa Panginoon. Kahit anong mangyari, kasi mahal po natin yung Savior natin. Thank you and God bless po sa lahat. Amen. Thank you so much po, Brother Kern. Happy Amen. Yan, nawala po si Ate MJ, nalobat po ang kanyang cellphone. Tayo po magpatuloy, atin pong pakinggan ang appeal song mula po kay Sister Langging. In times like this, you need a Savior. In times like this, you need an anchor. Be very sure, be very sure. Your anchor holds and grips the solid rock. This rock is Jesus. Yes, He's the one. This rock is Jesus, the only one. Be very sure, be very sure. Your anchor holds and grips the solid rock. In times like these, you need the Bible. In times like these, obey not idle. Be very sure, be very sure. Your anchor holds and grips the solid rock. This rock is Jesus. Yes, He's the one. This rock is Jesus, the only one. Be very sure, be very sure. Your anchor holds and grips the solid rock. In
times like these, I have a Savior. In times like these, I have an anchor. I'm very sure, I'm very sure. My anchor holds and grips the solid rock. This rock is Jesus. Yes, He's the one. This rock is Jesus, the only one. I'm very sure, I'm very sure. My anchor holds and grips the solid rock. Amen. Amen. Thank you so Amen. much po sa magandang mensahe ng awit tugon sa atin po Amen. Amen po. Amen. napakinggan sa umaga pong ito. For our closing prayer, Brother Kern. Let's pray. Our most gracious, loving Heavenly Father, Lord, thank you so much that you lead us na natapos po yung pag-aral namin ngayon at marami po kaming natutunan. Salamat po na in these last days, magiging faithful po kami sa inyo sa tulong ng Banal na Espiritu. Maraming salamat sa pagpapatawad. In Jesus' name I pray. Amen. Amen po. Amen. Amen. Purihin ng Panginoon na tayo nakatapos sa ating pong program sa oras po na ito kahit na medyo mahina ang signal ni Brother Kern. And thanks so much din po sa naka-join sa ating pong Facebook Live at sa pag-mention po ng inyong mga friends, Sister Marilyn. Thank you so much po and God bless.